ipagpatuloy namin ang aming usapan ni Brother Fred dahil sa problema niya na dinimanda siya sa barangay. Sabi sa akin ng attorney ng City Hall ng Maynila, hayaan mo na daw ang barangay na lagi kang ipatawag. Huwag ka daw mamoblema doon. Hindi mo dapat problemahin yun. Sabi ng attorney, hayaan mo daw na ang problema, mamroblema sa iyo. Don't worry about your problem. Let your problem worry by itself. So, hayaan mo na ang problema na yan. So, sinabi sa akin, bakit ka na problema? Sabihin mo doon sa nag-utos sa'yo na huwag siyang mamroblema, karapatan ng barangay na magpatawag hanggang 4 na beses, tapos na yung 3, 4 na beses, pang 5 beses, at kung hindi ka magpakita, dalhin na lang sa korte. Yung problema nga bawal nga sa dating daan ng magdemanda. So, aayusin ka. Ang sabi, kasi, kaya ayaw niya magdemanda, sabi nung barangay, kaya ayaw niya magdemanda dahil nakiusap siya na aayusin ka nga. Ikaw, Brother Fred, aayusin na para magbayad. Yes. Yes. Oo, aayusin ka na hindi magbayad. Ngayon ang sabi nila, aayusin, pero magbabayad ka ng magkano? 20. 20 kada buwan. Oo. Okay. Okay, magbayad ka ng 20 kada buwan. So, matapos mo yung 9 months na pagbabayad at bibigyan ka ng kontrata daw. Oo. O bibigyan ka ng kontrata for another 1 year. So, 2024, 2025, tapos na yung ano mo, kontrata mo. Yes. O, sigurado ka ba na sa 2025 ay madagdagan pa yung contract mo? Hindi na. Hindi ka na bibigyan ng kontrata. Kasi bakit? Okay. Una, pinakailaman mo na yung lupa niya na mali yung decree number. Blacklisted ka na. Oh. Hindi ka na bibigyan ng kontrata. Ganun. Oo. Paalisin ka na dyan. Ngayon, kung dadalhin na sa korte yan, siya magdadala, siguro, mayroon kang idea na pag civil case, medyo matagal. Ang kasong civil case. Yes. Matagal ang civil case. Kaya, hayaan mo na lang din yun, Brother Fred. Basta, pero ang problema, ang sabi mo sa akin kanina, namumblema ka kasi doon sa inuupahan mo, yung may-ari doon din nakatira. Opo. Doon nakatira. Opo. Tapos, doon sa nakatira, at yung border mo, yung upa ng border, kinukuha niya. So, magkano bawat isa noon? 6,000. 6,000 yung dalawa. Oh, medyo may problema doon. Yon ang panabla natin. Yon ating panabla. Kasi, halimbawa, nangungupahan ka ng 12,000, tapos nasa kanya yung 6,000, di 6,000 na lang ang utang mo. Oh. Dapat ganun. Oh. Dapat ganun, di ba? Tapos, ikaw pang nagbabayad ng electric. Kasi doon siya nakatira. Oo. Ikaw din nagbabayad ng tubig. Oo. Yung pagkain, hindi naman. Hindi naman. So, medyo, mga kababayan, may problema talaga si Brother Fred dahil siya ang nagbabayad ng ilaw para sa kanyang landlord. Siya ang nagbabayad ng kuryente. Tapos, yung border ni Brother Fred na tinanggap niya ay kinuha. Kinuha na niya. Mula noong December, January, February, siya nang naniningil. Medyo may problema talaga, no? Kaya, ang maipayo ko sa iyo, Brother Fred, una, para magtagal yung kaso, lumaban ka na lang sa korte. Dahil ang korte, hindi ho sila mabagsik maningil kung ano yung kaya mo. At lalo na ngayon, katatapos lang ng pandemic. Tapos, ikaw, medyo 74 years old, medyo mahina na yung diskarte mo sa pag-imprenta. Oo.
medyo mahina ng negosyo, kaya mamroblema ka sa bandang huli niyan. Di ba? Mamroblema ka sa bandang huli niyan. So, kung ang gagawin mo ay sa korte na lang, mabait naman yung judge para mag-decision sa'yo. Lalo pag tinanong, magkano ba ang ano mo, brother, Mr. Bellardo, magkano ang may utang ka, bayaran mo. Magkano ang pwede mong ibayad? Kung ano yung kaya mong pambayad, yun ang sasabihin mo. Ngayon, mag-react ngayon yung may-ari. Ang sasabihin sa'yo, dagdagan naman. O di dagdagan mo, walang problema. Basta ang mahalaga, hindi ka tatalikod doon sa utang mo. Yes. Oo, wag kang tatalikod sa utang. Kung ano yung utang mo, dapat babayaran. Yes. Oo, wag mong gayahin yung ibang mga tao na nagkautang, lalo na sa akin. May utang na 20,000, hindi nagbabayad. Ang serbisyo ko sa paglakad ng Nobel Dam Permit, hindi rin nagbabayad. Yung pinagawa kong Puso Negro, hindi rin nagbabayad. Parang okay lang naman yon kung hindi magbayad. Basta wag lang akong sugurin. Sinusugod din naman ako eh. Yun ang mali doon. So ikaw naman, Brother Fred, nagwala. Paano nagwala? Paano nagwala yung landlord mo? Tinulak ako. Tinulak. Maliban doon, binaklas yung banner ng Jesus Miracle Crusade. Anong ginawa niya doon? Ginatong o Binasura. binagay sa basurahan? Oo. Bakit ayaw na niya? Ayaw niya. Alam mo, nagtanong ako sa isang religious leader, pag ganyan daw, na may magkaiba ang ideology ninyong dalawa, kasi Jesus Miracle Crusade ka at siya naman ay dating daan, dapat isa sa inyo ay aalis. Ngayon, ang masabi ko dyan, dahil siya ay nanggaling sa Cebu, sana bago siya magpalayas o magdemanda, nag-file na muna siya hanggang sa aalis ka at magbayad bago siya papasok. Hindi dapat gawin yung basta pumasok, bahay niya yun. Pero pati ba naman yung border mo, dahil ikaw naman ang nag-hire ng border, kinuha niya. Ano yun, panghaharas yun. Hindi maganda yun sa katulad na ikaw ay membro ng isang grupo ng reliyon na ang pinagkakitaan ng ibang tao ay kukunin mo. Ikaw, Brother Fred, ano masabi mo? Pati nga yung mga tauhan ko. Tinatanggal yung mga kuryente. Binabaklas yung kuryente. Bakit niya tinatanggal? Para tumigil yung makina. Para tumigil yung makina dahil naiingayan siguro. Oo. Yun. Yun ang panghaharas niya. Yun ang... sus. Hindi ilagay mo yan sa reklamo mo ng harassment doon sa coercion na labag sa iyong kalooban na nagtatrabaho kayo, binabaklas niya yung Pwede. Binabaklas niya yung kuryente. Pwede. Tama yun. Kasi labag sa kalooban mo. Yun ang tinatawag na coercion, pamimilit. Part of the coercion po yun. Yes. Yun. Yan ay natutunan ko sa madalas kong uma-attend ng mga hindi prayer, demandahan. Kasi habang umattend ako ng demanda, may nakikinig po ako na ito yung mga nangyayari. Kaya sinishare ko sa iyo. So bawal po yun. Bawal yun, Brother Fred. Dapat hindi ganon. Kita mo, siya nagsisimula pala ng gulo. Habang nagtatrabaho pala, binubunot niya yung kuryente. Naninigaw. Naninigaw pa. Anong gusto niya? Pinapagbabayad ka. Tapos, pag may trabaho para kumita, pinapatay niya yung kuryente, binubunot niya. Ano bang meron doon? Ano bang nangyari sa'yo, Brother Ortiz? Mali naman yan. Huwag mo naman ganyanin ang tao. Kasi kahit magkaiba kayo ng relihiyon, irespeto mo dahil tao din yun. Yes.
No? Tao din yun eh. Yes. Tayo nga, nagmamahal tayo sa hayop, hindi natin pinapalo yung pakayang tao. Ano pa naman yan? Di ba? Yes. Mali yun. Nako. Kaya namroblema ka. Sabi mo, may problema ka. Namroblema ka kasi ganun nga ang ginagawa sa'yo. Yes. So, doon sa ipapile mong demanda, Brother Fred, ng coercion, trespassing, physical injury, ano pa yung isa? Ay isama mo yung pagbubunot ng kuryente na pinapagbabayad ka ng buo, kompleto, pero hindi mo maipagpatuloy yung trabaho mo sa printing dahil binubunot niya yung saksakan ng kuryente. Yes. Oh, brother, mali naman yun. Huwag ganun. Huwag ka naman ganyan. Mali yun. Yung tao lumalapit dito sa akin. Hindi naman ako si Tolpo. Bali ako, researcher lang po ako at saka paralegal. Pero hindi ganun. Dapat lumaban ka naman ng parehas. Ang tao, sinisingil mo ng kompleto sa loob ng isang buwan na 12,000, hindi siya makapagtrabaho dahil binubunot mo yung kuryente ng makina. Which is wrong. Sinabi mo ba sa barangay yan? Oo. Ano sabi? Walang reaksyon. Walang reaksyon. Kampi sa'yo, kampi sa kanya. Kampi sa kanya. Kampi sa kanya. Dahil siya may-ari ng bahay. Oo. Oo, siya may-ari ng bahay. No? Oo. Kakampihan talaga yun dahil siya may-ari ng bahay. Nangungupahan ka. Yan ang problema sa mga nangungupahan. Inaapi. Inaapi ba? Alam mo, minsan tandaan natin, there is life after death. Yes. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng siga dito sa lupa. Yes. Dahil ang tao mananagot sa kanyang ginagawa. Yes. Hindi naman ako pastor. Although na-ordain ako, pero tingnan naman natin kung ano yung turo na nasa Biblia. Bakit mali yung biro mo ba naman yung printing machine ay bumunutin mo? Saan mo ba natutunan yun, Brother Ortiz, Edelberto Ortiz Jr.? Bakit sinisingil mo sila ng kompleto ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, tapos hindi mo sila papagtrabahuin? Dapat isusulat mo yan sa demanda mo, Brother Fred. Huwag ganun. Lalo na, sinabihan tayo ng mayor ng Maynila, huwag mong problemahin kung sige silang tawag-tawag sa iyo. Ang mahalaga, sasabihin mo, dalhin na lang sa korte. Doon na lang sa korte pag-usapan. Dahil kung sa korte pag-usapan, mapagpatawad ang korte. Mapagpatawad? Ang korte. Legal. Legal. Oo. At ang korte ngayon ay mag-decision kung magtagal yung kaso mo o bibigyan ka ng court order. Yes. Ano yung sabi mo na ipapadlak ka? Hindi ka pwedeng padlakan. Pag may tao sa loob, hindi pwedeng padlakan. Yes. At yung balance mo lang naman 8 buwan. Ako nga 3 taon akong hindi nagbabayad sa dati kong inuupahan. Hindi naman yung sheriff sinabi sa akin, sige ilabas mo lahat ng gamit mo. Pero hindi ko nilabas kasi may utang ako. Nilagay ko yung inventory at yung computation kung magkano. Tapos ang ginawa ng may-ari, dahil may nagkautang ako, ibininta niya yung aking mga gamit doon sa opisina ko dati. Ganon. Sa Mandaluyong? Oo, sa Mandaluyong. Ibininta, sabi niya, pinuntahan ko siya sa bahay. Sabi ko, may usapan tayo na pag umalis ako, baklasin ko yung yero dahil kailangan ko ng yero doon sa Antipolo. Sabi niya, kunin mo yung yero, ibenta mo muna yung lupa. Ibenta ko daw muna yung lupa. Ganon po. Pwede ba yun? Matagal yung lupa ibenta. Di ba? Oh. So, kukunin ko ng yero kasi walang bubong yung bahay na tinitirahan ko. Hindi niya pinatanggal. Ayaw mo na. Pinasa Diyos ko na lang. So, ngayon, Brother Fred, alisin mo na yung pag-aalala mo, pagpoproblema mo,